within the period of 30 days, wag po nating galawin ang presyo ng ating tinapay. Medyo masyadong bigla yun, so kakusapin natin para dahan-dahan ng pag-akyat. Siguro 20 pesos. Noong Enero, nagtaas ng 2 piso ang presyo ng Pinoy Tasty. Nagbabadya na namang muling magtaas ang presyo nito kung hindi mapipigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing sangkap. Ngayong mas mahal pa kaysa 1 kilong bigas ang kada loaf bread, naghahanap na ng mga mas murang merienda ang ilang mamimili. Baka mag-noodles na lang po. Wala naman, puro mahal ng lahat eh. Kaya ang mga maliliit na panaderya, kaysa mawala ng customer, pinapasa na lang ang mabigat na presyo ng harina ngayon. Hindi naman ako umuupa, kaya ina-absorb kaya lang siyempre, kumbaga, dadagdagan mo lang ng konti. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Mapasakamang Manny Pacquiao tumulak na papuntang Amerika para makipagkita sa kanyang espesyal na fan na si US President Barack Obama. Bukod sa meeting sa White House, sisimulan na rin ni Pacman ang promotional tour para sa laban nila ni Shane Mosley. Narito ang report ni Rauna Crisostomo. Excited na ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao sa kanilang pag-alis papuntang Amerika. Paano ba naman? Isang katangi-tanging fan ng pambansang kamao ang kikitain nila. Walang iba kundi si US President Barack Obama. February 15 daw nakatakda ang kanilang pagkikita sa White House. Pero bilang politiko, may plano ring ilapit si Congressman Manny kay Obama. May naisip mo ba kayong ilapit sa kanya bilang congressman? Well, bahala na kung anong mapag-usapan namin. Siyempre, unang-una dyan yung kung ano may tulong niya sa Pilipinas. Iikot din sa Amerika si Manny at Jinky para sa promotional tour ng nalalapit na laban kay Shane Mosley. Doon unang makikita ni Pacman ang kalaban, pero aminado siyang di biro ang kanyang kaharapin ngayon. Si Mosley, hindi natin pwedeng i-underestimate, magaling na boksingero. Sa experience, talo tayo. Malakas din at champion din. Pero syempre, isa sa highlight ng kanilang US tour ngayon ang Valentine's Day. Dahil hindi kasama ang mga anak, solong magdiriwang sa US ang mag-asawa. Advance Happy Valentine's. Kasama naman kita. Siguro kakain lang, magdi-dinner lang kami, ganyan. Basta importante magkasama kami. Hindi tuloy na iwasan ng tuksuhan kung susundan ba ng mag-asawa ang kanilang bunso. Valentine's daw. Alin? Sundan si Queenie. Pala. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Salpukan ng truck at school bus sa Mississippi sa Amerika, 3 ang patay. Base sa report, binabagtas ng 2 school bus ang tulay na ito nang makasalubong nila ang truck. Nasagi po ng truck ang unang bus at pagkatapos ay naka-head-on collision ang ikalawang bus. Dead on the spot ang driver ng truck at 2 guro na nakasakay sa school bus. Sugatan naman ng 10 bata. Galing umano sa field trip ang mga estudyante bago nangyari ang aksidente. Sa Amerika pa rin, isang lalaki na nang hold up sa isang convenience store sa Washington, magalang na hiningi ang pera mula sa tindero. Sa surveillance video, makikita ang suspect na si Gregory Hess na may hawak na baril at nakikiusap at nagsusorry sa biktimang si John Henry. Ayon sa suspect, nagawa lamang niyang mang-hold up dahil sa kanyang mga anak. Matapos matangay ang $300 na kita ng tindahan, nagpasalamat pa ito sa tindero. Agad naman siyang naaresto matapos ang krimen. At ayon sa mga pulis, hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa pagnanakaw si Hess. And I really am sorry to have to do this, but I've got kids. How about if I give you $40 and this is it? Well, I can't do that, sir. I've got rent to pay, I've got bills. Thank you very much. I appreciate it, and I really am sorry. And if I ever get back on my feet again, sir, I'll bring it back. Philippine men's football team na Azcals tinalo ang Mongolia sa first leg ng pre-qualifying match para sa Asian Football Confederation Challenge Cup. Nagwagi po ang Azcals sa score na 2-0. Narito ang report.
Umaga pa lang ay dagsana ang libu-libong Pilipino sa Panaad Stadium sa Bacolod City para panoorin ang inaabangang pre-qualifying match ng Philippine football team na Azkals kontra sa bumibisitang Mongolia. Marami ang nangamba na hindi na mapapantayan ng Azkals ang tagumpay na nakamit sa nagdaang AFF Suzuki Cup kung saan isang upset victory ang nakamit sa defending champions na Vietnam. Pero pinatunayan ng Azkals na hindi lamang yun isang tsamba dahil nilampaso nila ang Mongolia sa score na 2-0. Bagaman wala ang leading scorer ng Azkals sa AFF Suzuki Cup na sina Chris Greatwich, nakatagpo naman ito ng panibagong offensive weapon sa katuuhan ni Emil Chifi Caligdong. Hindi ko naman inalis sa sarili ko, kundi para sa lahat yun. Para sa lahat na nanonood, sa lahat na sumusuporta sa taga Bacolod, Manila, Luzon, Visayas at saka Mindanao. Si Chifi Caligdong ang nagbigay ng unang goal ng Pilipinas matapos ang mahigit 40 minutong paglalaro. Kung ano yung pinagawa sa akin, ano yung inuutos sa akin, ano yung gawin. Siguro, yun na yun. Ginawa ko, yun, nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng goal. So, pinakita ko sa buong, hindi sa football, hindi lang maliit ka o malaki ka. Pagpasok naman ng second half, tinangkang humabol ang Mongolia ngunit hindi ito umubra sa malikot na depensa ng Azkals. Dahilan para magtala lang ang Mongolia ng 2 field goal attempts. Tinuldo ka naman ni Phil Young Husband ang laban sa ikalawang field goal ng Azkals. Sa pagkapanalo ay nalagpasan ng Pilipinas ang unang yugto sa pre-qualifying match playoffs para sa susunod na Challenge Cup. May pagkakataon naman ang Pilipinas na pumasok sa group stages ng prestiyosong tournament sa muling pagharap nila ng Mongolia sa March 15. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting. Para sa mainit na showbiz balita, narito po si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Internet hit na thriller dance video ng Cebu Dancing Inmate, inspirasyon sa isang production number ng hit TV musical na Glee. 4 years ago pa nang unang sumikat sa YouTube ang naturang dance video. Pero sa latest episode ng Glee Season 2, napansin na naman ito. Yeah, remember a few years ago when that Philippine prison did that mega performance of Thriller and put it on YouTube? And in the 4 months it took to rehearse that number, prisoner on prisoner crime dropped 80%. Doing that together as a team created a unity within that prison. Kaya naman ang mga estudyante ng McKinley High gumawa ng kanilang sariling bersyon ng Thriller. Jennifer Aniston dumalo sa New York premiere ng bago niyang romantic comedy film. Yan ang Just Go With It. Hindi naman nakadalo ang leading man niyang si Adam Sandler sa event na idinaw sa Ziegfeld Theater. Gumanap si Adam bilang isang plastic surgeon na nagpapanggap bilang unhappily married man para makakuha ng babae. At para hindi mabuko ng isa niyang nililigawan, kinuntsaba niya ang office manager niyang ginampanan naman ni Jennifer para magpanggap bilang asawa niya. Pero ang pagpapanggap ng dalawa, nauwi kaya sa totohanan? Yan ang dapat abangan sa ending ng pelikula. May chika pa ako mamaya, dyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Ibinida po sa Museum of Modern Art ang mga pambihirang guitar sculptures ni Pablo Picasso sa New York. Ang art exhibit ay pinamagatang Picasso Guitars 1912 to 1914. Ang isa ay gawa sa sheet metal at wire, habang gawa naman sa cardboard, papel, tali at pinintahang kawad ang isa pang gitara. Ipinagkaloob daw ito ng Spanish artist sa naturang museum noong early 70s. Layo ng exhibit na alalahanin ang mga natatanging kontribusyon ni Picasso sa larangan ng sining. At bukod sa 2 guitar sculptures, tampok din sa naturang exhibit ang iba pang obra ni Picasso. Dito sa daloy ng trapiko, yatin ni Laban Yuver. Love! Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po sa mga lalos pa lang ng kanilang mga tahanan. Ito pa yung magiging future kung kayo pa magbabiyahe ngayong umagang ito. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Kahabaan po nitong Marcos Highway, dito po sa may area. Ito po nakikita niyo mga nakaharap sa sasakyan. Patungo po yan ng Cainta at Antipolo area. Tuloy-tuloy pa rin. Mas tagsa po yung mga sasakyan na patungo po naman ng Aurora Boulevard. Nagkakaroon na po ng pagdagsaan ng mga motorista. Pero tuloy-tuloy pa naman silang nakakabiyahe. May konting pagbagal ng daloy ng trapiko
Sa kanang bahagi naman po sa itaas, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system, makikita po natin ang EDSA Kamuning flyover na punong-puno na po ang kanang bahaging lane. Ibig sabihin lang po yan, yung unahan po niya ng EDSA Cubao ay nahihirapan na makalusot patungo naman po ng South and Makati area. Ang kaliwa naman patungo ng Monumento at Norte ay tuloy-tuloy pa rin. Sa ibaba naman po niyan ay ang North Luzon Expressway, yan po sa may Balintawak area mga kapuso. Makikita natin yung kaliwa patungo po yan ng A. Bonifacio at pakyat naman ng EDSA na tuloy-tuloy din walang problema, at ang kanang bahagi patungo ng Norte ay tuloy-tuloy din. Sa EDSA Ortigas, ganun din. Napakaayos po ng daloy ng trapiko. Ito po mga nasa kaliwang or nasa ibabang bahagi ng flyover patungo po yan ng Makati, at yung umakyat naman po patungo ng Meralco Avenue and Cainta ay ganun din, walang problema. At yung kanang bahagi naman patungo naman po ng EDSA Santolan ay wala rin hong problemahin ngayong umagang ito. Ayan mga kapuso, sa mga mananakay naman po ng MRT at LRT, nako, nagbabadya na po talaga yung pagpapataas na ang kanilang pamasahe dito sa MRT at LRT. Nagkasundo po na pag-aralan kung gaano po kalaki ang magiging adjustment, ngunit yung abot kaya pa rin yan po ay pagkakasundo ng mga opisyal ng MRT at LRT at ng ating gobyerno na rin. Ang desisyon na ito ay bunsod ng dalawang public consultation noong Feb 4 at Feb 5. Ang final rate daw po at petsa ng pagpapatupad ay pag-uusapan pa sa susunod na interagency board meeting. Titignan din nila o ikukonsidera din po nila ang pagbibigay ng discount sa mga estudyante, senior citizen at mga disabled. Ayan mga kapuso, ang ating update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Balik pa nag-iisang reyna ng kasada, laban yung best! Mahal madyan and everything. Balik sa iyo, Igan. Salamat Lab, at kakirit namin mamaya isang pulis Maynila walang awang pinatay habang nag-iimbestiga ukol sa natanggap na ulat na banta ng terorismo. Tindahan ng pambalot ng paputok, grocery at bahay sa Bulacan na sunog. At narito na po sina Lynn at Pia.